mainit na balita ngayong tanghali. Armed Forces of the Philippines naniniwala na posibleng gawa sa deepfake ang umano'y recording ng Chinese Embassy ng usapan sa Westcom official ukol sa sinasabing kasunduan sa Ayungin Shoal. Department of Foreign Affairs pinag-iingat ang publiko laban sa mga imbentong impormasyon ukol sa umano'y recording ng usapan ng Westcom official sa Chinese Embassy. Department of Justice, walang impormasyon ukol sa umano'y paglalabas ng arrest warrant ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. DOJ maglalabas ng legal options ukol sa posibleng ICC arrest warrant. Mayor ng Dumaguete City itinangging hinarang niya ang rally nila dating Pangulong Rodrigo Duterte. Cebu City Mayor Michael Rama at 7 iba pa pinatawa ng suspensyon ng ombudsman. At cargo plane sumubsob sa runway ng Istanbul Airport. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 9, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pumasok na sa alyansa ang partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez. Naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na sa pamamagitan ng pagkakaisa ay mareresolba ang mga problemang kinakaharap ng bansa. Narito ang report ni Nel Maribuho. Nananatiling malaking hamon sa Administrasyong Marcos ang paglaban sa kagutuman sa signing ng alliance agreement sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP at Lakas CMD. Sinabi ni PBBM na hindi pa rin naaabot ng pamahalaan ang mithiin na ito na wala nang magugutom na mga Pilipino. Ang tanong sa akin nung bago akong umupo ay ano ang pangarap mo? Ano ang pangarap mo para sa Pilipinas? At ang sagot ko'y simpleng-simple lang. Wala nang gutom. Simple lang yan. Hindi pa tayo naabot doon. We have not yet achieved that aspiration. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni Pangulong Marcos ang halaga na maipagpatuloy ang ipinanawagan niyang pagkakaisa o unity na anya'y solusyon sa mga problemang kinakaharap ng bansa. Kaya naman ayon kay Pangulong Marcos, nais niyang buuin muli ang unity team para sa paparating na eleksyon. Pag kagaya ng ating ginawa sa nakarang halalan, ay bubuhin uli natin. Hindi man we have to formalize it because may political cycle. So bubuhin uli natin at formalize uli natin ang unity team. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan rin ng suporta ng mga kaalyado sa lehislatura, may susulong ang mga programa o plano ng pamahalaan. Sa ilalim naman ng alliance ng PFP at Lakas, bubuuin ng full senatorial slate para sa 2025 elections. Ayon kay PFP President Governor Reynaldo Tamayo Jr., ang nabuong alyansa ang susuporta sa adhikain ng Marcos administration. Ito ay alliance lamang for a common cause, for a common direction. Magkakaiba yung ideolohiya na meron tayo, pero kailangan namin magkaisa para suportahan ang administrasyong Bongbong Marcos. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, posible rin na may iba pang national political party na sumama sa alyansa sa partido ni Pangulong Marcos. The major political parties will most likely join. We will announce it. Mismong si Pangulong Marcos ang sumaksi sa pagpirma sa alliance deal ng PFP at Lakas. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue sa Malacanang kahapon. Sa pulong, inatasan ni PBBM ang mga ahensya na palakasin ang kampanya laban sa smuggling ng tobacco at vape products. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano yung mga ginawang hakbang ng BOC at BIR upang labanan yung illegal na pagpupuslit ng mga produkto?
Yes, aga sa pulong sa Malacanang, sinabi ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. na pinalakas ng kanyang ahensya ang crackdown laban sa smuggled na vape products at plano nilang magpatubad ng tax stamp system upang matukoy kung ano ang mga kontrabando. Sagot ito ng BIR sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa BIR at Bureau of Customs na palakasin ang kampanya nito laban sa pagpupuslit ng tobacco at vape products. Ayon naman kay Special Assistant to the President on Economic Affairs, Frederick Go, tiniyak sa kanya na Department of Trade and Industry Consumer Protection Group na magdadagdag ng mga tao na magbabantay sa vape industry. Ilang rekomendasyon naman ang ipiniresinta ng Private Sector Advisory Council, Agriculture Sector Group kay Pangulong Marcos, kabilang na ang panukalang pag-amyenda sa Anti-Agri-Smuggling Act of 2016. Kung saan isasama na rito ang tobacco products. Ipinanawagan rin ng advisory body sa DTI na magtakda ng deadline para sa registration ng mga importer at manufacturer ng vapor products. Dapat rin nila na ituloy-tuloy lang ang pagpapatupad ng mga batas laban sa mga smuggler at ang operasyon ay dapat iulat na direkta sa Office of the President kada buwan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipino na walang trabaho para sa buwan ng Marso ngayong taon. Base sa latest report ng Philippine Statistics Authority o PSA, sinasabing ang epekto ng El Nino phenomenon at ang problema sa African swine fever ang ilan sa mga dahilan kung bakit may mga nawalan ng trabaho noong Marso. Ang detalye sa ulat ni Joanne Nano. Mula sa nakaraang 1.80 milyon na bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong February 2024, bahagyang tumaas sa nasa 2 milyon ang unemployment sa bansa para sa buwan ng Marso ngayong taon. Base sa latest report ng Philippine Statistics Authority, naitala sa 3.9% ang unemployment rate sa bansa para sa March 2024, na bahagyang mataas kumpara sa 3.5% na record noong Pebrero. Gayunman, mas mababa pa rin ito kung ihahambing sa 4.7% na unemployment rate sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Paliwanag ni National Statistician PSA Undersecretary Dennis Mapa, ilan sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho ay bunsod ng epekto ng El Nino o matinding init ng panahon. Isa sa malaking apektuhan in terms of employment ay yung agriculture sector. Kasama na rin yung fisheries. Dito sa month-on-month natin, ang agriculture and forestry ay nagkaroon ng pagbaba sa bawas ng employed persons na about 318,000. At ito ay talagang related to planting, harvesting, growing. And so yes, they were affected by the El Nino. Bukod sa El Nino, sinasabing marami rin ang nawalan ng trabaho dahil sa epekto ng African swine fever kung saan maraming hog raisers ang nalugi. Sa hog farming, may pagbaba tayo dyan na 202,000 and ito yung continuous yung problem ng ASF. So may mga probinsya na nagkaroon ng incidents of ASF kaya nagkaroon ng reduction sa production nila. Of course, pag may reduction kasi production normally, re-reduce din yung number of workers na hina-hire. Maging sa industriya ng construction, may nakita ring pagbaba sa unemployment ang PSA kung saan nasa 240,000 ang mga nawalan ng trabaho. Kabilang na rito ang construction workers at electrical installers. Samantala, bumaba naman sa 5.39 million ang bilang ng underemployment o yung mga naghahanap ng karagdagang oras o ekstrang trabaho, habang naitala naman sa 49.15 million ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho para sa March 2024. Nangako naman ng National Economic Development Authority o NEDA na patuloy ang Marcos administration sa pagbubukas ng mga oportunidad upang makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Joanne Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Umapila ang labor groups sa House Committee on Labor and Employment na pagbotohan na ang mga panukalang umento sa sahod sa pribado at pampublikong sektor sa bansa. Ito ay matapos ang ilang pagdinig ng House panel kaugnay ng legislated wage hike. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licor. Makalipas ang 3 pagdinig, nakikiusap na ang mga labor groups sa House Committee on Labor and Employment na magdesisyon na kaugnay ng mga panukalang taasan ang sweldo ng mga manggagawang Pilipino sa pribado at pampublikong sektor. Nasa 150 hanggang 750 pesos kada araw ang proposed legislated wage hike na inihain sa House of Representatives. Samantalang sa Senado, pasado na ang 100 pisong dagdag sahod sa minimum wage. And we move for early resolution of the House Committee on Labor of all the pending bills. Bilisan na po natin. Nahahabol na po tayo ng inflation. Nung dating mga hearing, wala pang 3.8% inflation. Ngayon, nahabol na tayo ng 3.8. Susunod, hindi na yan 3.8. Bagi nag-uusapan pa rin natin ang kakaparinggot na 150 na sweldo. Later on, magiging outdated na po yan. Alam niyo po, lahat kasi nang narinig ko dito ay narinig na namin sa Senado eh. The same people na nagsalita dito ay nagsalita na rin sa Senado eh. If the Senate has already decided on this matter. Gayunman, iginiit ng House Committee on Labor and Employment, kinakailangan pa ng dagdag na datos mula sa stakeholders, kaugnay ng mga panukalang inihain para sa aumento sa sahod. Hindi pa rin tiyak kung madedesisyonan na ito ng komite sa susunod na linggo. We are not yet complete with data we are still requesting data from our resource speakers. This is a committee hearing and this is a forum for an exchange of ideas. This is not a forum for political lobbying. We're here to decide based on the data provided by our resource speakers. Yes, we are evidence-based and data-driven, and we are tripartite. So we would like to hear the arguments from the labor, from the employers, and from the government. Hindi ibig sabihin approve na Senado, yun na yun eh. We are a different body. Just like us, we approve RHB 7 even before the recess of Congress last month. The Senate has not even discussed for second reading the bill that was originally earlier filed by them. Nagbabala naman ang grupo ng mga employer sa epekto ng wage hike. A wage increase of 100, 150 up to 750 pesos will not be a problem for the big corporations. However, we are emphasizing the informal sector and the micro, small, and medium enterprises, which accounts for 99.5% of registered businesses. The higher labor costs due to a significant wage hike would strain the financial resources of MSMEs, who are in a hand-to-mouth existence. Bagay na pinabulaanan ng labor groups. Even if we combine the total annual pay of our over 4 million minimum wage earners, based on our country's highest daily minimum wage of 610 pesos in NCR, it would only be 1/5 of the wealth of the richest 50 Filipinos, totaling a whopping 4 trillion pesos. Samantala, nagpulong naman ng National Wages and Productivity Commission noong nakalipas na Lunes upang talakayin ang kanilang hakbang kaugnay ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na repasuhin ang minimum wage rights sa buong bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinuwestiyon ng isang Makabayan Bloc lawmaker ang pagkabinbid sa Kamara ng panukalang umento sa sahod. Ayon kay House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, huwag nang patagalin ang tugon sa matagal ng panawagan ng mga manggagawang Pilipino. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz, live. Rosalie, ano na nga ba ang status nitong proposed wage hike dyan sa Kamara?
Oo, Ella, nakakatatlong pagdinig na ang House Committee on Labor and Employment kaugnay ng mga panukalang umento sa sahod. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakalulusot sa House panel ang kahit isa sa tatlong panukalang dagdagan ang minimum wage ng mga manggagawa sa pribado at pampublikong sektor. Yung panukala na yan nagkakahalaga ng umento sa sahod na 150 hanggang 750 pesos. Tanong ngayon ni Makabayan Black Lawmaker House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas sa liderato ng Kamara, bakit pa ito pinatatagal? Dagdag pa nito, bagaman iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board ang pagrepasa sa minimum wage rate ng mga manggagawa, hindi ito makatutugon sa matagal ng panawagang aumento sa sahod ng mga trabahador. Katunayan anya, dumudulog na ang mga labor groups sa Kongreso para sa legislated wage hike. Git pa ng mambabatas, kailangan magkaroon ng uniformadong minimum wage sa buong bansa. Ito ay dahil sa pananamantalaan niya ng mga malaking negosyo sa pagkakaroon ng mababang pasahod sa pare-parehong trabaho. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Inabisuhan ni Department of Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang mga employers sa buong bansa na maging handa sa posibleng pagbibigay ng aumento sa sahod ng mga manggagawa sakaling aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang panukalang dagdag sahod. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa pagre-review ng minimum wage hike. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Jed Neresina live. Jed, kailan inaasahan na sisimula ng wage board ang pag-review sa sahod ng mga manggagawa? Aga sisimulan na nga ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB sa National Capital Region ang wage review sa May 16 ayon sa Department of Labor and Employment. Ang nasabing hakbang ay bilang tugon sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Labor Day sa lahat ng RTWPB na pag-aralan ang lahat ng mga minimum wages rate. Sinabi naman ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, mauuna muna rito sa NCR at susundan ng iba't ibang rehiyon sa bansa. Ang RTWPB sa 10 iba pang rehiyon ay magsisimula ng kanilang wage review sa pagitan ng Hulyo at Agosto ayon kay Laguesma. At matapos nga aga ang pagsusuri, inaasahang maglalabas ng bagong wage order ang mga RTWPB at inaasahang itong magandang development para sa ating mga manggagawa. Aga bahagi nga ng pagsusuri na gagawin ng RTWPB ay ang pagsasagawa ng public consultation and hearings, tapos magkakaroon ng pulong ang mga RTWPB kung saan kasama sa ikokonsidera nila yung mga makukuha nilang komento at posisyon doon nga sa mga nakilahok sa nasabing public consultation at hearing. At dito nga inaasahang maglalabas ng bagong wage order ang RTWPB sa kani-kanilang mga rehiyon na resulta nga noong magiging talakayan. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Jed Neresina. Itinanggi ni Dumaguete City Mayor Felipe Remolyo na hinarang niya ang pagtitipo na dinaluhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kamakalawa. Paliwanag ng alkalde, wala umanong maayos na permit ang grupo para sa rally. Ayon kay Mayor Remolyo, may nag-apply ng permit noong 1 linggo para sa umunoy nakatakdang prayer rally noong May 7. Ngunit ilang araw bago ang event, may bagong sulat silang natanggap na nanghihingi na ng karagdagang seguridad dahil dadalo si Duterte at iba pang personalidad. Dagdag pa ng opisyal, inalis na umano sa grupong nakatakdang mag-rally ang nag-apply ng permit, kaya ikinokonsidera na nila itong invalid o walang bisa. Sinabihan pa umano nila ang organizer na mag-apply na lang ng bagong permit o ipagpaliban sa ibang araw ang pagtitipon. Ngunit tumanggi umano ang mga ito. Hindi naniniwala si Senator Amy Marcos ukol sa umano'y bantang destabilisasyon laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang panayam, sinabi ng presidential sister na wala siyang nakikitang katibayan hinggil sa sinasabing ouster plot at masyado lamang anyang napapraning ang mga ito.
na nababaduyan na ako sa mga chismis na ganyan. Lumantugtugin na, no? Nakakasuya na. Unless may tunay na katibayan, huwag tayo masyadong praning. Basta magtrabaho lang tayo at Nauna nang inihayag ni dating Senator Antonio Trillanes ang umano'y tangkang destabilisasyon ng ilang PNP at AFP officials laban kay PBBM. Gayunman, marin itong itinanggi ng PNP at AFP at iginiit na walang katotohanan ang planong pag-aaklas laban sa PBBM administration. Walang impormasyon ang Department of Justice hinggil sa naging pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV ukol sa umano'y nalalapit na paglalabas ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa ukol sa kontrobersyal na war on drugs ng nakaraang administrasyon. Sa kabila nito, maglalabas naman ang DOJ ng legal options kaugnay sa posibleng arrest warrant laban sa dating Pangulo. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang pahayag ng DOJ dito sa sinasabing paglalabas ng arrest ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte? Magandang tanghali, Ella. Sa panayam kay Department of Justice o DOJ spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano, sinabi ng opisyal na wala nga silang impormasyon, Ella, sa sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na inaasahan niyang sa susunod na buwan o sa Hunyo ay may arrest warrant ng ilalabas ang International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang personalidad. Gayon din ang umano'y pakikipagtulungan ng ilang opisyal ng Philippine National Police o PNP sa ICC. Paliwanag nito, anumang impormasyon galing sa international body tulad ng ICC ay kailangang dumaan sa Department of Foreign Affairs o DFA. Sa ngayon anya ay wala pa naman silang natanggap na opisyal na sulat mula sa DFA kaya hindi nila ma-verify ang nasabing impormasyon. Sa ngayon may inihahandang briefer ang DOJ para sa mga aksyong legal na maaaring pagpipilian ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung sakaling mayroon nang arrest warrant ang ICC. Kasama rin sa briefer na kanilang isusumite sa Pangulo ang posibilidad ng muling pagpasok o pagsali ng Pilipinas sa Rome Statute o ICC. Ang briefer ay isang objective analysis na magiging bentahe o yung disadvantage at advantage ng bawat legal option na posibleng tatahakin ng pamahalaan ng Pilipinas. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Naipadala na ng House Committee on Ethics and Privileges ang electronic at registered mail para kay Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez kaugnay sa reklamong isinampa laban sa kanya. Si Alvarez ay nahaharap sa reklamong habitual absences o palagi ang pagliban, libelous remarks against public officials at seditious remarks na kanyang ginawa sa isang rally noong isang buwan. Ayon kay Committee Vice Chairperson Ako Bicol Party List Representative Angelo Bungalon, binigyan nila ng 10 araw ang mangbabatas para magsumite ng tugon o sagot. Bukas ang linya ng komunikasyon ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na makipag-usap kay Davao City Mayor Baste Duterte sakaling may nais itong sabihin sa kanya. Ito ang inihayag ng presidential son sa isang panayam sa gitna ng tensyon sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte. Ayon kay Congressman Sandro Marcos, nananatili ang kanyang pagrespeto kay Mayor Baste. Naniniwala rin ito na nakasave pa ang kanyang number kay Mayor Baste sakaling gusto nitong kumontak. Regardless of what Mayor Baste says, I still have the utmost respect for him. I still consider him a friend. If he wants to talk to me about it, he's more than welcome to anytime. He has my number. So that's all I will say about that.
Iginiit ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na labag sa batas ang umano'y recording ng pakikipag-usap ng opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa Chinese Embassy ukol sa sinasabing New Model Agreement. Sa isang panayam, sinabi ni Secretary Teodoro na tila inamin na rin ng Chinese Embassy na lumabag sila sa batas ng Pilipinas. Ito ang tugon ng kalihim sa balita na umano'y may ilalabas ang Chinese Embassy na recording ng kanilang pakikipag-usap sa isang opisyal ng AFP tungkol sa sinasabing New Deal sa Ayungin Shoal. Paalala ng opisyal, kung ginawa ng Chinese Embassy ang recording ng walang pahintulot ay malinaw na paglabag ito sa anti-wiretapping law. Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording ng sino man sa Pilipinas, sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas, particularly the anti-wiretapping law. At sila ay gumawa, kung totoo man ito, ng bagay na labag sa international relations at labag sa batas dahil hindi sila nakipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at sila'y umoperate na pailalim kung totoo ito. Ipinauubaya naman ng DND sa Department of Foreign Affairs ang issue upang alamin ang katotohanan sa nasabing umano'y recording ng Chinese Embassy. Naniniwala si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na maaaring gawa sa deepfake ang sinasabing recording ng Chinese Embassy sa pakikipag-usap sa isang AFP official ukol sa umano'y kasunduan sa Ayungin Shoal. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng AFP na hindi nila kikilalanin ang claim ng Chinese Embassy ukol sa umano'y New Models Agreement. Ayon kay General Browner, ang sinasabing transcript at audio recording sa pagitan ni Vice Admiral Alberto Carlos at ng isang Chinese diplomat ay hindi sapat na batayan at panggugulo lamang ito ng Chinese Communist Party. Anya, madali umanong mag-imbento ng transcript at ang audio recording na maaaring gawin sa pamamagitan ng deepfake. At layunin lamang nito na ilihis ang atensyon ng publiko sa gitna ng patuloy na agresyon na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Sa huli, hinihikayat ng AFP ang publiko at media na maging mapanuri at iwasang magpakalat ng hindi beripikadong ulat na nagdudulot lamang ng pagtaas ng tensyon at magligaw sa iba. Pinag-iingat ng Department of Foreign Affairs ang publiko laban sa anilay mga imbento at maling pahayag na lumalabas ukol sa umano'y recording ng usapan ng Chinese Embassy at Westcom official ukol sa New Model Agreement sa Ayungin Shoal. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na maaari lamang magdulot ng kalituhan at pagkakawatak-watak ang mga ganitong taktik na paglalabas ng mga hindi beripikadong recording ng nasabing pag-uusap. Muling binigyang diin ng DFA na dapat sumunod sa 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations ang lahat ng mga diplomat at irespeto ang mga batas at regulasyon ng mga bansa. May obligasyon rin nila ang mga ito na huwag manghimasok sa internal affairs ng mga bansa. Isang maritime strike exercise ang idinaos ng mga sundalong Pinoy at Amerikano sa pagpapatuloy ng balikatan exercises sa Lawag City, Ilocos Norte kahapon. Isang barko ang pinalubog gamit ang military assets ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang naturang pagsasanay ay isa sa highlights ng balikatan bago ito matapos ngayong linggo. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Mula dito sa San Juans, La Paz, Lawag City, Ilocos Norte, ipinosisyon ang dating BRP Lake Caliraya sa layong 8.5 nautical miles o nasa 15 kilometro. Ito ang sunod-sunod na inasinta ng mga sea, air at land asset ng sandataang lakas ng Pilipinas at Estados Unidos hanggang unti-unti itong lumubog. Unang umatake ang fast attack interdiction ng Philippine Navy.
at agad tinamaan ang target na kunwari ay kalabang barko. Sumunod ang AW-109 helicopter ng Philippine Air Force na kargado ng rocket at mga baril. Pangatlong umatake ang frigates ng Philippine Navy na BRP Jose Rizal na may Sea Star anti-ships missile. It shot the Sea Star and was very successful in hitting the rear side of the ship. And then during that time, it started sinking slowly. Sinundan naman ito ng pagpapakawala ng AGM-65 ng FA-50 ng Philippine Air Force. Pagkatapos ay ang US F-16 fighter aircraft naman ang umatake. 4 na beses nitong dinaanan ng target at naghulog ng bomba. Saka naman sumunod na tumira ang US AC-130 sa pamamagitan ng 105mm cannon nito. Pinakahuli ang land-based artillery ng Philippine Army na Atmos 155mm self-propelled howitzer. Dito, tuluyan nang lumubog ang target. During the planning stage, we agreed not to sink the ship immediately so as to give chance to all the participants to use their munitions. Ang senaryong ito ay karugtong ng counter-landing exercise na isinagawa sa kaparehas na lokasyon noong Lunes. Dito, pipigilang makalapit ang mga barko ng kalaban na nais sakupin ang bansa sa pamamagitan ng mga armas pangdagat, panghimpapawid at mga artillery ng dalawang bansa. We're not really in a particular scenario, but we must be ready for any eventuality that might happen. With or without threat, we should be ready. So it's a deterrence. Higit 2 oras bago tuluyang pinalubog ang dating BRP Lake Caliraya sa lalim na 1,500 feet sa ilalim ng dagat. Ang ginamit na MAC vessel sa pagsasanay ay ang dating BRP Lake Caliraya na decommissioned vessel ng Philippine Navy. Ito ang kaisa-isang barko ng Navy na made in China. Dati itong pag-aari ng Philippine National Oil Company na kalaunan ay ibinigay sa Philippine Navy pero hindi rin ito nagamit ng matagal dahil maraming mechanical problems. Nauna na ring inalmahan ng China ang planong pagpapalubog dito sa pagsasanay. Pero ayon sa AFP, hindi na dapat nabigyan pa ito ng masamang kahulugan. Bahagyang nagkaroon ng delay sa ibang kasama sa pagsasanay. Muli ring nakaranas ng interloper. There was an interloper but very far away. We made a very big operational box, we call it operational box, to make sure it's safe. Fishermen. Pero sa kabuuan, matagumpay ang isinagawang maritime strike exercise. I think you got to assess it as extremely lethal, both from an aerial perspective and from a ground perspective. The ability of both the U.S. And the Filipino, Army and Air Force to work together to achieve this is extremely lethal. So it's a great step forward for everybody. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinuko na ng kampo ni Apollo Kibuloy ang ilan sa mga pag-aaring baril nito. Gayunman, umaasa ang pambansang pulisya na isusuko din ng mga ito ang natitirang 14 pang armas ng religious leader. Narito ang report ni Lea Ilagan. 5 baril ni Apollo Kibuloy ang dinala na sa Regional Civil Security Unit ng Police Regional Office 11. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, kabilang sa isinuko ay isang long firearm at 4 na short firearms. Umaasa ang PNP na isusuko lahat ng religious leader ang 14 pang natitirang baril na nasa kanyang posesyon. In-expect po natin, talagang we need to get all the firearms and we will dapat si Pastor Kibuloy will also surrender. Meron tayong batas pinatutupad. Ang pagsusurrender ng mga armas ni Kibuloy ay kasunod ng pag-revoke ng PNP ng license to own and possess firearms at firearms registration nito. Sinabi pa ni General Marbil na tuloy-tuloy din ang isinasagawang manhunt operation ng mga otoridad laban kay Kibuloy. Hindi po huminto yan. And we will show you talagang the PNP and all law enforcement, including the NBI, tuloy-tuloy po yung effort namin to locate po dun si Pastor Kibuloy.
Si Kibuloy ay wanted dahil sa mga kasong sexual at child abuse at qualified human trafficking. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naibenta na umano sa ibang tao ang 14 na armas na pagmamay-ari ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Ayon sa Police Regional Office 11, kasama sa isinuko ng representative ni Kibuloy ang mga dokumentong nagpapatunay na ang 14 pang baril ay pagmamay-ari na ng ibang tao. Sinerve po namin noong May 2 at sinurrender naman po yung 5 firearms plus yung documents po na nagpapatunay na wala na po kay Pastor Kibuloy yung 14 na firearms. So that is valid naman? Yes po, valid po. Pero hindi nila maaaring sabihin kung kanino na ito ngayon nakapangalan. Kahit sino, ma'am? Hindi po namin pwede i-divulge yung name for privacy naman po. Hindi na rin umano ito hahanapin pa dahil ang license for revocation ay nakapangalan lamang kay Kibuloy. Sa nagpapatuloy na operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Traffic o SAICT laban sa mga pasaway na motorista, ilang mga driver na naman ang nahuling iligal na dumaan sa EDSA busway kaninang umaga. Samantala, hindi naman pinagbigyan ng mga operatiba ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ilang mga motorsiklo na inabutang iligal na nakaparada sa Pasay City. At para sa detalye, makibalita tayo kay JP Nunez Live. JP, ilan na namang mga pasaway na motorista ang nahuli sa operasyon kanina ng SAI o site at ng MMDA? Sa kanilang operasyon sa EDSA busway, merong 32 na mga motorsiklo at mga private vehicle at saka isang ambulansya yung nahuli nila. Habang yung MMDA naman ay wala pang datos dahil ongoing pa yung ginagawa nilang clearing operations. Kaninang umaga, mayroong 2 motorsiklo ang nasita ng Special Action and Intelligence Committee for Traffic o SAIC na dumaan sa EDSA busway sa bahagi ng Santolan Station. Ayon sa mga nahuli, nagmamadali daw kasi sila sa pagpasok sa trabaho, kaya nang makitang maluwag sa busway ay doon na sila dumaan sa pag-aakalang walang manghuhuli sa kanila. Iginiit din nila ang matinding traffic kaninang umaga kaya napilitan silang dumaan sa busway. Na-issuean sila ng violation ticket dahil sa pagdaan sa busway at may kaakibat itong multa na 5,000 piso na para sa mga nahuli ay malaking kabawasan din sa kanilang sahod. Bukod sa mga nagmamotorsiklo, isang ambulansya rin ang napara ng SAIC dahil dumaan ito sa busway na nakabukas ang blinker pero wala namang ihahatid na pasyente. Ayon sa driver, pauwi na umano sila sa Cavite. Samantala, ang Metropolitan Manila Development Authority naman o MMDA nagsagawa ng clearing operation sa bahagi ng Pasay. Ilang mga motorsiklo ang naabutang nakaparada sa sidewalk. Pagmamayari ito ng mga empleyado ng isang car dealer sa tapat nito. May yellow lane na nakatalaga kung saan lamang sila pwedeng mag-parking, pero may ilang mga motor ang lumagpas na sa linya at nakaharang na sa dadaanan ng mga tao. Ang iba sa kanila inimpound ng MMDA dahil walang driver, habang may ilan naman na na-issuehan lang ng violation ticket at may multang 2,000 piso. Ayon nga sa MMDA, hindi na pagbibigyan yung mga pumaparada sa sidewalk dahil karapatan din nila ng mga tao o ng pedestrian na magkaroon ng maluwag na dadaanan pagka sila ay nasa kalsada. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Nag-abiso ang Department of Transportation o DOTR para sa mga motorista para sa posibleng pagbagal ng lagay ng trapiko sa dadating na Biyernes at Linggo. Ibibiyahe ang Tunnel Boring Machine o TBM mula sa Manila Harbor
hanggang Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway Project mula Biyernes, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga ng Sabado at Sabado ng gabi at Linggo ng umaga. Pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta upang makaiwas sa traffic. Pinatawan ng 6 na buwang suspensyon ng Office of the Ombudsman si Cebu City Mayor Michael Rama at 7 pang opisyal ng lungsod. Ito ay dahil sa grave misconduct, unbecoming of a public officer, and conduct prejudicial to the best interest among others. Nag-ugat ang kaso matapos mag-file sa Civil Service Commission Region 7 noong June 2023 ang 7 empleyado ng lungsod ng criminal at administrative complaint laban kay Rama at 7 iba pa. Ayon sa mga complainant, nagtatrabaho umano sila sa City Assessor's Office pero nilipat sila sa ibang departamento ng walang sapat na basihan. Dahil dito, hindi sila nakatanggap ng sahod sa loob ng 10 buwan. Sa isang pahayag, sinabi ni Rama na wala umano siyang alam o natanggap na anumang dokumento tungkol sa kanyang suspensyon. Isinagawa na ngayong araw ang groundbreaking ceremony ng itatayong 5,000 capacity multipurpose building sa probinsya ng Camarines Norte. Inaasahan na makatutulong ang nasabing pasilidad upang mapaunlad ang turismo sa probinsya. Mula sa Daet, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, paano makatutulong sa turismo dyan sa Camarines Norte ang pagtatayo nitong bagong multipurpose building? Ayon sa pamahalaang palalawigan ng Camarines Norte, maaaring magamit itong multipurpose building sa pagsasagawa ng malalaking pagtitipon gaya ng mga sports event at mga national conventions event na posibleng makaakit sa mga turistang pupunta dito sa probinsya. Ang naturang pasilidad kasi, Ella, ay magiging kauna-unahang 5,000 capacity building sa probinsya. Sa oras na maitayo ang multipurpose building, posibleng pagdausan ito ng malalaking event sa probinsya gaya ng mga conferences, summit, sports event at iba pang malaking pagtitipon. Inaasahan din, Ella, na makapagbibigay ng maraming trabaho ang pagtatayo ng nasabing pasilidad. Dahil dito, ngayong araw ay isinagawa na ang groundbreaking ceremony ng construction ng multipurpose building. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng lalawigan sa pangunguna ni Camarines Norte Governor Ricarte Dong Padilla kasama si Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bungalon. Dumalo din sa naturang pagtitipon ang mga opisyal ng DPWH na siyang mag-i-implement sa naturang proyekto. Ang Project Ella ay nagkakahalaga ng 350 million pesos. Sa loob ng multipurpose building, ilalagay ang basketball court at conference hall na fully air conditioned. Mayroon ding health center sa loob nito at mga training center. Itatayo ang multipurpose building sa 7,740 square meter sa Barangay Mati sa bayan ng Vinson. Kapag naitayo ito, Ella, ay tatawagin itong Wenceslao Vinson's Coliseum kung saan isa ito sa kinikilalang bayani na mula sa probinsya ng Camarines Norte. Ella, target matapos ang bagong multipurpose building na itatayo dito sa probinsya ng Camarines Norte sa susunod na taon. Yan muna ang latest mula dito sa Cap Norte. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Sinimulan na ng Department of Science and Technology o DOST ang proyekto ng pagtatayo ng compact lavatories sa mga evacuation center sa Bulacan na magagamit ng mga evacuee lalo na sa panahon ng kalamidad. Mula sa Kalumpit, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, paano ba makakatulong yung mga ilalagay na bagong lavatories sa mga evacuation center dyan sa Bulacan? Yes, napakalaking bagay po lalo na sa mga evacuees kung ako pang-lavatory. Dahil may pinag-alala na maaari sila magamit kung sakasakaling sila ay nagamit ng mga palikuran, lalo na yung mga kung sakaling maraming mga evacuees na magtutungo sa mga evacuation center. Naitayo na sa evacuation center sa Barangay Bagong Bayan sa bayan ng Bulacan,
ang bagong compact laboratories with vertical helipide filter system o CLCHFS. Inulunsad ito ng Department of Science and Technology o DOST sa ilalim ng bagong teknolohiya para sa bagong Pilipinas. Tugon ito ng ahensya para magkaroon ng malinis at maayos na paliguan at paliguan ng mga evacuees malilikas sa kanilang bahay sakaling biglang dumating sa kalamidad. Ang nasabing compact laboratories ay may 4 na rooms na may shower, inidoro, may lababo, may tubig at kuryente at septic tank. Ang nasabing proyekto ay pinontuhan ng Federal Digital Proyekto sa ilalim ng Community Empowerment through Science and Technology o CET. Inaasahan naman ng provincial government ng lalawigan ng Bulacan na mapagkakalooban din ng compact laboratories o palikuran ang mga lungsod at syudad sa Bulacan upang may malinis at maayos na magagamit ang mamamayan para makaiwas na rin sa sakit. At yung ating latest live, mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Okay, maraming salamat, Nestor Torres. Isang floating object na hinihinalang tracking device ang narecover ng mga otoridad sa karagatan sakop ng Caramoran, Catanduanes noong Lunes. At para sa karagdagang detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano ang detalye nitong narecover na floating object sa karagatan ng Caramoran? O ng 2nd Police Mobile Force Company 3rd Maneuver Platoon ng Sabloyan Detachment ang hinihinalang device o aparato. Na-recover ang nasabing floating object sa Maqueda Channel Territorial Water na sakop ng Barangay Dariao, Caramoran, Catanduanes alas 12 ng tanghali nitong Lunes, May 6. Nakuha itong palutang-lutang sa karagatan barangay na Chairman Abraham Sales sa Panta. Agad na bang na-turn over sa mga tao ng PNP pero hanggang sa ngayon hindi pa rin alam kung sino ang may-ari ng natagpuang aparato. Kulay asul ang hinihinalang tracking device na may body number na ARG 06000M-08, serial number na 61-5935 at may numerong 617,000M na ginawa ng Seabird Scientific sa Bellevue, Washington, USA gamit ang email account na seabird@seabird.com. Hanggang sa ngayon ay palaisipan pa sa mga otoridad at mga residente ang kung ano at saan ginagamit ang naturang floating object. Matatandang sinabi ng Armed Forces of the Philippines, unang namataan naturang Chinese vessel noong April 25 na may layong 60.9 nautical miles sa silangan ng Rapu-Rapu Albay. Nasundan pa ito noong April 27 kung saan muli namataan ang naturang research vessel na Shenko ng bansang China sa hilagang silangan bahagi ng karagatan sakop ng Biga, Catanduanes. Inang balita, balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Jerry Galicia. Tinatayang aabot na sa higit 24,000 ang mga informal settler household na naninirahan sa mga lupang pag-aari ng pamahalaan sa lungsod ng Baguio. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano ang plano ng Baguio LGU para masolusyonan yung mga informal settlers sa kanilang lugar? Yes, aga nabuo ang interagency committee na lulutas ng suliranin sa mga informal settler families na nananatili sa military reservation sa Baguio City. Isang solusyon ang mas mabilis na pagtapos sa mga housing project ng pamahalaan na lilipatan ng mga informal settlers. Tinatayang aabot sa 24,000 ang mga informal settler household na naninirahan sa mga lupang pag-aari ng pamahalaan sa lungsod ng Baguio. Kabilang sa mga ito ang mahigit 1,000 na naninirahan sa 3 military reservations ng Philippine Military Academy sa Navy Base, Camp Allen at Luacan. We have about 24 informal settlers occupying yung mga road right-of-way, yung mga watersheds, yung mga hazard areas tulad ng mga sinkholes, yung mga talagang nakita namin na areas na very unstable because of soil erosion, yung mga nag-occupy ng mga creek at rivers namin sa Ismet. So, malaki problema. Dahil dito, nabuo ang Interagency Committee for Informal Settler Families on Military Reservation
na pinangunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development Cordillera, kasama ang Philippine Military Academy at lokal na pamahalaan ng Baguio City. Dahil sa pagdami ng illegal settlers sa military reservations, sinimulan ng Department of National Defense ang pagbawi sa mga naturang lupa sa pamamagitan ng demolisyon sa bahay ng mga informal settler family. Ang mga original settlers naman sa mga military reservations, prioridad sila sa isinusulong na relokasyon sa isang lugar na bahagi ng military reservation. Ang pinaplano pa lang namin na housing, ang total diyan is about 7,000 pa lang. So short pa kami ng mga 13 or mga siguro kailangan pa natin ng mga 16,000 pa, 17,000. So challenge talaga. Pero pipilitin natin na talagang makover natin yung total number ng mga informal settler households. Isinasagawa naman ang profiling para matukoy ang mga dapat maging prioridad sa housing projects ng pamahalaan. Sa panig ng Baguio LGU, sinisikap nilang tapusin ang mga housing projects para may malipatan ang mga informal settler family. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Aga. Okay, maraming salamat, Grace Doctolero. Plano ng Malaysia na magbigay ng orangutans bilang regalo sa major trading partners na bibili ng kanilang palm oil. Ayon sa Commodities Minister ng bansa, nais nilang magkaroon ng kaparehong goodwill gaya ng China sa panda diplomacy nito. Gayunman, binigyan diin ng conservation group na World Wildlife Fund o WWF na dapat ang pagtuunan ng pansin ay ang proteksyon sa orangutan sa kanilang likas na tirahan. Bunsod ng pagpuputol ng kahoy at agricultural expansion, naging endangered species na ang malalaking unggoy na makikita sa Malaysia at Indonesia. Nagpadaos-doos sa runway ang isang Boeing 767 type cargo plane na operated ng FedEx matapos lumapag sa Istanbul Airport sa Turkey nang walang front landing gear. Galing sa Paris Airport ang cargo plane nang ipaalam ng pilot sa control tower ng paliparan na pumalyang magbukas ang landing gear nito. Agad na umaksyon ang airport officials at nakastandby ang emergency response, medical teams at fire extinguisher equipment. Kita sa video na back landing gear ang gamit ng eroplano sa paglapag at kasunod nito ay sumubsob ang unahang bahagi ng fuselage. Nagbuga ng tubig ang fire trucks nang huminto na ang eroplano upang maiwasan ang sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 12, versikulo 28 na nagsasabi, "Nasa daan ng katuwiran ang buhay, at sa kanyang landas ay walang kamatayan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.